Hello po mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kabayan. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin ito pong nangyari. Ito pong nakaganapan po kahapon po mga tambay sa Kongreso. Kung saan po kinu-question at tinatanong po ng Kongreso, lalo-lalo po sa pangunguna po ni Congressman Marcoleta, ang PCO, mga tambay, ang PCO po, ang Presidential Communication Office. Alamin po natin mga tambay kung gaano po karami at kalaki ang nahahawakan pera mga tambay ng PCO. At syempre po ay alamin din po natin kung ano po ang ginagawa po ng PCO mga tambay. At malalaman din po natin mga tambay dito kung meron po silang binabayarang mga vlogger o sinasabing tagasunod nila mga kababayan. Malalaman po natin lahat yan. At syempre po, pati po yung buwelta ni sinasabing garbage in, garbage out ay na ano rin po rito, natalakay. Umpisahan po natin at komentuhan po natin mga kababayan. From the minority, Honorable Paulo Henry Marcoleta from Sugi Party List. Thank you, Madam Chair. Mr. Secretary, looking at the budget of the PCO proper, the fluctuations are rather large. From 493 million in 2023, it reached nearly 90% to 933 million in 2024, only to be cut to 695 million in 2025. And now, the PCO is requesting a 954 million budget for 2026. This rather yo-yo or fluctuating budgeting makes it impossible to track long-term strategies. Could you kindly explain to us what new urgent mandate justified the nearly doubling of your budget in a single year? Don't settle for Grabe, less. no, mga Here's what tambay? others are doing to fix missing Grabe yung budget, ano? Grabe pala ang budget ng PCO, mga tambay. Grabe. Talaga pong binuhusan po pala ito ng budget. Ano po ba ang nagagawa ng PCO sa atin mga tambay? Di po ba ang trabaho lang po ng PCO sa atin, sa ating bansa, ay tagapagsalita, tagapagpahayag kung ano po ang nagiging magagandang programa, kung may achievement man, ay sila po ang tagapagsalita ng palasyo, ang PCO. Pero grabe po pala kalaki ang hinihinging budget nito. Di ba? At ito po nung nakarang 2024, ay meron na po silang naging budget na 900 million. At ito po ay bumaba bumaba po ng 2025 na nasa 650 million. At ngayon po ay humihingi na naman po sila ng 950 million itong 2026. Grabe, no? Dinaig pa po ang pondo ng isang vice president. Ang isa pong vice president ay binigyan lang po nila ng 700 plus million. At napakarami pong programa ng Vice President. Lalo-lalo po sa kalamidad. Nakikita po ng taong bayan, truck. Gada kalamidad ay nangunguna po. Truck ang dinadala ng Office of the Vice President para magbigay ng tulong sa mga Pilipino. At pati po ang kanyang offices, ang kanyang mga satellite offices, ay puro may pagtulong po. Pero limitado ang binibigay po pala sa Vice President. Pinupolitika pa. Pero pagdating sa PCO, mga tambay, ibang klase. Ganun po pala karami. Kaya po pala kigaganda ng suot. Grabe ang mga suot ng tinatawag na garbage in, garbage out. Grabe. Halos kulang na lang po 1 bilyon ang kanilang pondo ng PCO. Ipagpatuloy po natin. Grabe, no? Pondo pa lang yan. At anong achievement niyan sa Pilipino? Nakakatulong po ba ng malaki sa Pilipino yan? At binabudgetan ng ubod ng laki, mga kababayan? Thank you, Your Honor, Madam Chair.
And thank you for this opportunity to explain what you have described, Your Honor, as the yo-yo budget. I was informed that the budget in 2024 was significantly reduced because of the low utilization rate in 2024. Unfortunately, the budget went down after that. But based on the 2025 budget, what we are proposing right now for 2026 is really more aligned to the 2024 level and consistent with the programs that we have initiated in 2024. Plus, not to mention the fact that we are looking at a very important year for this administration next year. We are facing we are about to host the ASEAN next year, and this will require a lot of communications support from our agency and our attached agencies, and just restoring it to about the level of 2024 will enable us to cope with the responsibilities and the tasks ahead of us in 2026. Just a follow-up question. The bulk of the increase was in PCO's maintenance and other operating expenses, which grew to 689 million. Meanwhile, PCO's 2026 performance targets for 2026, such as disseminating 3,350 new news releases, are identical to PCO's 2024 targets, despite requesting an even higher operations budget. How can PCO justify a higher budget when PCO's own targets remain stagnant? Is the PCO simply asking for more money to do the same amount of work? Mhm. Thank you, Your Honor. Again, thank you for allowing us to clarify that point. We are already we've made representations already with the DBM to revise this target to accurately reflect the levels as stated in the MOE. So we are now in the process of revising those targets, increasing those targets, and coming to an agreement with the DBM on this one. Thank you for that answer. My last question. Nakalagay po sa mandato ng PCO na ang Presidential Communications Office ang magsisilbing primary communications arm ng gobyerno. At isa sa mga pangunahing trabaho ninyo ay ilathala ang mga magagandang achievements ng ating pamahalaan. While looking at your Facebook account, wala akong masyadong makita na notable achievements sa PCO Facebook page. Ang nakikita ko lang recently, yung mga inspection ng ating Pangulo sa mga faulty flood control projects. I don't know if it's that an achievement in itself. Totoo po yun, mga tambay. Binabudgetan po ng ubod ng laki ang PCO para po ipahayag sa taong bayan ang achievement ng Pangulo, lalo-lalo po ang korupsyon na 3 taon. Yan po ang nagiging trabaho ng PCO, mga tambay. Ipagtanggol, pagtakpan ng pagtakpan ang 3 taon pamumulitika at korupsyon. Yan po ang ginagawa po ng PCO sa pangunguna po ng attack dog na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Binubuhusan po ng pera ang PCO para po dito po na wala pong malalaking achievement. Kaya po wala pong magawa, walang maipagmalaki ang PCO para po sa Pilipino. Kaya po ang gagawin, mga bayan, yan po. Umatake at para mapagtakpan ang hindi nila mapagmalaki dahil wala naman. Ipagpatuloy po natin. Nakita ko rin yung libreng sakay program. I think that's quite an achievement. Pero wala akong makitang malakihan o noteworthy or notable flagship project ng ating sa ngayon. Wala akong makita. And meron din kasi akong kakilala sa PCSO.
Di naman ganun kakilala pero nakakapagkwento rin siya. Sabi niya, we hire reactors. Ang trabaho ng reactors, 100 or 200 or so reactors. Ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga post ninyo, magbigay ng positibong comment sa mga posts. Yun po ang trabaho. Aside from maintaining around 76 vloggers. Oh, man. Ang bihira. Yan, nakakabistuhan na mga tambay. Meron po yata silang binabayaran na ma-maintain para sinasabing taga-comment, followers nila, mga bayan, na magaling at lagi po nakasubaybay sa kanila po mga page. At syempre, tagapagtanggol. At ito po yata ang binabayaran at binubuhusan din yata ng PCO, mga tambay. Ibang klase, no? Mukhang kasama po yata ito sa budget. Sinabi na rin po ng Pangulo yan, di ba? Na marami po silang trolls. Di ba? Mismong Pangulo, nag-hide sila ng isang damukal na trolls. Yan po yata yung sinasabi ng Pangulo na binabayaran po mga trolls para po maging attack dog at tagapagtanggol nila. At mismong kinakakalkal na po ito. Kinakalkal na po ni Congressman Marcoleta, si Congressman Paulo Henry Marcoleta. Anak po ito ni Senator Marcoleta. Ito pong si PCO Dave Gomez, mga tambay, ng PCO Secretary. Pakinggan pa po natin. Ibang klase. Kaya pala humihingi ng malaking budget, mga kababayan. Is that correct? Your Honor, if I may clarify, you mentioned PCSO or PCO? PCO, I'm sorry. PCO. Meron daw kayong maintain na 200 reactors. Wow, 200. And Mahigit. 76 or so vloggers. Wow, dami. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and vlog. Siyempre, hindi naman po yan aaminin. Meron ba naman umamin? Pambihira naman, Pambihira naman, makakalbo tayo niyan. So, nakakalbo na nga tayo sa kasinungalingan, aamin ka pa. Wala ka na ng buhok. Hindi po ba? Meron po bang umamin sa krimen na meron kang binabayaran at meron kang mini-maintain na 200 plus at 70 plus na mga vloggers na bayaran? Aamin po ba ito? Nakakalbo na nga sa kasinungalingan Pakinggan po natin. We have organic supporters of the president. Organic, who comments on our posts, but we don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commending the activities, the programs of the president, and they are by no means employed by us. Taliwas po ang aking Huwag niyong bigyan ng malaking budget ang PCO. Tingnan po natin kung totoong organic ang supporters ng palasyo, mga kababayan. Huwag po natin bigyan ng 900 plus million ang PCO. Tingnan po natin kung yung mga sinasabi ni si Congressman Marcoleta na mga followers na binabayaran nila mga vloggers ay makukontinue na organic, mga kababayan. Sa laki na hinihingi ng pondo nito, daang milyon, mga kabayan. Yan, tingnan po natin kung yung mga sinasabing followers na organic ay manatili pa po sa kanila. Kung wala po itong pera na sinasabi ni Congressman Marcoleta, kung hindi ito totoo. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po talagang mabibisto po talaga ang gawain nila. Kaya po wala po napupuntahan ng pera ni Juan de la Cruz. Napupunta lang po ang pera ni Juan de la Cruz, puro po sa kawalang hiyaan. Panunuhol, pagbabayad para po sila'y bumango at maging attack dog nila. Mga kababayan, grabe po ginagawa nila sa ating bansa, lalong-lalo po sa ating kaperahan. Lahat na po ay nasusuhulan na ngayon gamit ang pera ni Juan de la Cruz Ibang klase ka, Secretary Dave Gomez, kaya ka tuloy nakakalbo. Ibang klase ka. Na natanggap,
ito po ay binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 a month. Para Wow! magbigay ng magandang komento at Wow! magbigay ng magandang react. Siguro heart or like. Wow! So, maganda ang Grabe. traction ng ating mga posts. Kung sa tingin niyo po, Mr. Secretary, ito po ay organic, bakit po natin sila kailangan bayaran? Tama! Hindi po ba? Meron pa silang allowance sa look. Watch Grabe, no? does to your bowels. Grabe mga tambay. Ibang klase ginawa nito. Mga kababayan, bakit mo nga naman babayaran pa yan kung organic yan? Di ba 7,000 a month mga kababayan? Tapos may mga allowance pa? Ibang klase. Napakarami niyan. Buwan-buwan. Kaya pala ang laki na hinihingi ng budget ng PCO. Kaya pala yung mismong attack dog nila na garbage in, garbage out. Magkano kaya binabayad doon, mga kababayan? At ubod ng ganda lagi ang sinusuot. Ibang klase. Ang laki pala ng pondo niyan. Wow! Mapapawaw ka sa pera. PCO pa lang yan. Mga tambay, ibang klase. Hindi po ba? Sandali lang po. I-set ko lang po. Napakaganda nung maganda po't nabubunyag itong mga kawalang hiyaan nila umano na paggastos ng pera ng bayan. Hindi po ba? Meron pa silang allowance sa load. Wow! Load! Bukod Wow! po sa kanilang sweldo. With Wow! all due respect, Your Honor, hindi po namin sila binabayaran and we can check that in the line item po. Oh, tingnan mo. Aamin ba yan? Meron bang umaming magnanakaw na siya'y magnanakaw? Kaya nga nakakalbo na sa kasinungalingan umano. Nakita niyo po? Meron ng monthly na payment, meron pang allowance, pati po load. Mga katama, ibang klase. Talaga pong makakalbo ka talaga sa kasinungalingan nito, mga kabayan. Ibang klase. Aamin ba sila? Budget. Wala po kami binabayaran. Wala! As I Wala. said, and I will reiterate, Wala. these are organic, real people who supports the Organic, President and oo. comments positively on the activities and programs of the organic. President on our official channels, official platforms in social media. Grabe. So wala po yun sa line item ng budget namin, Your Honor. Oh, wala. Kung wala po kayong binabayaran, ano po ang komposisyon ng Yan. mga job orders po? Tama. At COSs na binabayaran nyo that comprises most of the personnel services. Yes, Your Honor. For the JOs and the COS, their roles and responsibilities are clearly defined in the contracts that they signed, and we will be more than honored to furnish the committee with the JOs and the COS contract. Dapat po dyan, i-audit po yan, mga kabayan. Yan po ang dapat i-audit. Yan pong PCO. Kung talaga po sinasabi po nito na organic ang kanilang transaksyon, ang kanilang ginagawa, mga kabayan, napakaraming pera po ito. Yung hinahawakan po nila, mga kabayan, napakalaki po hinihingi nila, 900 plus million sa loob ng isang taon. Ito po'y tagapagsalita, mga kabayan, at tagapahayag ng palasyo. Pero ngayon po, nabubuko po, isang damukal ang pera ng taong bayan para lang po sabihin na sila po ay magaling na lingkod bayan. Ay gagamit po sila ng mga bayaran sa social media. Ibang klase. At syempre, itatanggi po ni Kalbo yan, mga kabayan. Alam nga, aminin ni Kalbo na may binabayaran sila umano. If required, Your Honor. Ma'am, how much time am I given left? Opo, ito na lang po, as a way forward, Madam Chairperson, Mr. Secretary, may I kindly ask for the committee to direct the PCO in submitting to the Secretariat and my office within 5 working days the following documents: traveling expenses, a list of all foreign and local trips, their purpose, duration, cost, and the personnel who traveled; professional services, the names of all consultants, their terms of reference, their fees, and their specific outputs of deliverables; advertising expenses, a list of all placements, boostings, the media outlets paid, and the cost of each campaign; and representation expenses, a detailed accounting on how the 41 million for 2024 was spent. Yan.
Mr. Secretary, considering the similarity, just a manifestation, quick manifestation, other than the requirement that I... Tama po yun. Dapat po isubmit po lahat. Lahat ng ginastusan nila, lahat-lahat po para po masilid po yan. Lalo-lalo po ni Congressman Marcoleta. Ang ginastos po, pati po ang mga biyahe po nila sa abroad at sa bansa at lahat po ng pinagkagastusan po ng PCO ay kailangan po masilip para po mai-audit kung tumutugma po ang budget na binibigay po ng taong bayan sa PCO. At syempre po, makikita po dyan pagka sinulit po at sinuri at inaudit kung talagang wala silang binabayaran na mga tao na isang damukal, sinuswelduhan buwan-buwan, may mga allowance pa at libre pa ang load, mga kababayan. Lalabas naman po ang katotohanan yan pagka po talagang masinsinan po ang investigasyon po sa PCO. Kaya pala, puro attack dog ang nahan dyan, bayaran pala lahat. At syempre, lalaki ng travel pan yan, mga bakasyon yan, mga bonuses yan. Kaya pala buhay reyna. Buhay reyna po pala yung tinatawag na garbage in, garbage out. Mga kababayan. gave them. Before we move to the manifestation, Grabe. just wanted to check in, Secretary Gomez, would you be comfortable providing those information within 5 working days as requested by Representative Marcoleta? We will comply, Your Honor. Makakaasaw po kayo. Opo. Ito naman po ay ano ko lang naman. Yan, pwede nyo na doktorin yan. Yan, pwede nyo na dayain yan. Sana po, sa Congressman Marcoleta, pati po resibo. Napakahilig po nilang humingi ng resibo. Hingan din po ninyo ng mga resibo. Mga resibo na mga pinagkagastusan po nila. Dahil hindi po basta-basta pera. Ang napakaraming pera po yan. Daan-daang milyon po yan. Meron po sila nahawakan ng 900 million na. 600 plus million. At humihingi na naman po ng 900 plus million. Kailangan po mai-audit po yan with receipt. Hindi po ba mga kababayan? Pakiwari ko lang. Hindi po ba mas madaling depensahan ng Tama. administrasyon kung ito ay maraming mga notable achievements? Tama. Mas madali siyang depensahan kaysa depensahan yung mga or labanan yung mga kritiko Tama. ng gobyerno. Kasi ang nakikita ko po, parang din, siguro, napansin ko rin kasi si Yusek Claire Castro, pag siya po ay nagsasalita, lagi siyang on the defensive Tama. tone. Tama. Sa akin, rather than showcasing the landmark achievements of this administration, the PCO is reduced to just defending the administration from the harsh critics. Kaya lang Congressman Marcoleta, yun po kasi ang script. Script po nila yon. Kaya nga po nilagay puro yung attack dog at yung garbage in, garbage out para po umatake na umatake. Yun po ang part ng kanyang trabaho. Umatake na umatake at manira ng manira umano sa pinababagsak nilang pamilya Duterte. Hindi po ba? At yan po mga kabayan. Tama po yung sinasabi ni Congressman Marcoleta Di ba? Napakahirap pong, batikusin ang achievement. Pagka-achievement na po ang iyong ipinagmamalaki sa taong bayan ng PCO, yan po ang binibigay nila achievement sa taong bayan sa pagiging PCO nila, tagapagsalita ng Malacanang. Di po ba? Sino po ang babatikos? Napakahirap pong batikusin nun ng mga kritiko dahil ang ipinagmamalaki mo, achievement, nagawa. Pero sa nangyayari po sa atin ngayong bansa, sa loob ng 3 taon mahigit, wala po kasi silang malalaking achievement. Kaya po ang ginagawa nila ngayon, tama si Congressman Marcoleta, ay labanan po ng labanan yung kritiko na naghahanap ng achievement na katulad ni Kamanong. Lalabanan po ngayon ng PCO, gamit po ang kanilang mga hired na binabayaran umano para po ipagtanggol dahil wala silang achievement. Pero, binabudgetan po natin ng ubod ng laki ito. Lalong-lalo po ang PCO pala.
limpak-limpak na milyon, daan-daang milyon para lang po mapabango at maipagtanggol ang gobyernong walang achievement na ipagmamalaki. Yan po pala naging trabaho niyan na binibigyan po ng daan-daang milyon, mga kababayan. Hindi po ba mas magandang kung gagawa tayo ng maganda para sa ating bansa? Tama. Tulad na sinabi nyo, Secretary Dave, Oo. mas magiging organic ang mga taong dedepensa sa ating Pangulo at sa ating pamahalaan kung gagaling. Tama, organic. Yun ang totoong organic na didepensa. Kung marami kang ginawang maganda sa bansa, yung mismong taong bayan na ang magtatanggol sa iyo organic at hindi mo na kailangan magbayad pa para ubusin ang pera ng taxpayer. Hindi po ba? At pati utang ninyo. Hindi po ba na ginagamit din ninyo at kami magbabayad? Totoo po yun eh. Natin ang ating pagganap ng ating tungkulin sa ating gobyerno. So, Tama. sana naman po bukas o mamaya wala akong matanggap na PCO-sponsored attack. Dahil inaasahan ko na to. Kaya lang, mag-iingat lang po ang mga kinaukulan dahil baka kayo ay liable din sa cyber libel. So, Yeah. pag-aralan nyo rin po. Yan. Nakikita po natin, walang bukang bibig po ang PCO, lalong-lalo po yung kanila pong taga-atake na tinatawag na garbage in, garbage out. Hindi po ba? Puro po batikos, paninira, lalong-lalo po ngayon sa Vice President ang ginagawa. Hindi ba? Kasi wala po silang maipagmalaki na achievement na ginagawa po ng malalaking proyektong natatapos maliban po sa mga ghost project. Kaya po, mga tambay, ang gagawin nila ay dalin po ang issue at manira ng manira gamit po ang pera ng taong bayan na pinopondo po sa PCO. Ibang klase po mga tambay to sa pangunguna po ni Dave Gomez ng Secretary ng PCO at siyempre po ng USEC na taga-atake naman po at tagapagsalita na wala pong maipagmalaking proyektong malalaki. At ano po sabi ni Congressman Marcoleta? Sana naman po wala na siyang marinig sa PCO na puro po atake. Atake ng atake sa mga politiko na pinababagsak nila. Hindi naman po mangyayari yan. Dahil yan po ang script. Scripted. Hindi po ba? Yun lamang po. Sana mag-focus po kayo sa paglalahad ng mga Tama. notable achievements ng ating Tama. administration rather than resulting to or resorting to attacks from our critics. Tama. Mas maganda yun eh. Na taong bayan na mismo ang dumedepensa sa ating Pangulo. Tama. Yun lamang po. Maraming salamat. Yan, nakita po natin mga tambay. Sana po Congressman Marcoleta, si Paulo Henry Marcoleta, ang anak po ni Senator Marcoleta na si Congressman Marcoleta. Sana po, Congressman, i-audit nyo po. I-audit nyo po at hanapan nyo po ng mga resibo ang PCO. Magmula po nung sila po'y maupo ng 2022 hanggang 2025. Kailangan po ma-audit po yan. Kasama po sana ang COA. I-audit po yan with receipt, mga tambay. Resibo ang kailangan po. Dahil napakaraming pera po ang inuubos po ng ahensya ng PCO. PCO pa lang yan, mga tambay. At napakarami rin pong sinasabing mga biyahe pala. Sa labas ng bansa, sa loob ng bansa. At napakarami pong ginagastos po ng PCO na ang kanila pong trabaho ay magpahayag lang ng magpahayag ng nagagawa ng Pangulo sa loob ng 3 taon o hanggang 6 na taon, mga kababayan. At syempre po, at sana ay lumabas po ang katotohanan na pinasisinungalingan po ni Secretary Dave Gomez na wala raw pong binabayaran ang PCO na tagapagtanggol ng pamahalaan at nagpapabango at meron pang sinasabing atake, attack dog. At syempre yung taga-like, taga-comment ng magaganda, taga-like ng magaganda sa palasyo, sa gobyerno. Kaya pala, mga kababayan, ang laki pala ng bayad. 7,000 pesos. Maglalike ka lang,
magko-comment ka lang, aatake ka lang, aatakihin mo lang yung kalaban at pababanguhin mo lang ang pamahalaan. 7,000 a month allowance, tapos may mga allowances pa, may libre pang load. Saan ka pa? Pero, hindi naman daw po totoo yan, ayon kay Secretary Dave Gomez. Mga kababayan, yan po ang klase po ng gobyerno natin ngayon. Mga tama, hindi po sila mga sinungaling at hindi po sila waldas sa pera at hindi po sila namumulitika. At hindi po nila ginagamit ang pera ng taxpayer sa pamumulitika. Hindi po sila nagbabayad ng mga sinasabing mga attack dog. Di po ba? Nabayaran sa social media. Hindi po sila nagbabayad. Malinis po nilang ginagastos ang hinihingi nilang pondo na hindi bababa sa 900 million sa 2026. Di po ba? Nagkaroon na po, nakahawak na po sila ng 900 million, 600 plus million, 400 plus million. At ngayon, dinodoble na naman nila ng 2026. Bakit kaya? Dahil pararamihin po ang babayaran sa social media. At ang babayaran po sa mainstream media. Kaya, hindi lang naman po social media ang babayaran dyan eh. Pati po yata ang mainstream media ay kailangan din po yatang suhulan at bayaran para po walang makitang mali at pangit na ginagawa ng gobyerno ngayon. Hindi kaya. Kaya kailangan po malaki budget nila para po suhulan at maging maganda at sinasabing magaling ang panunungkulan nila. Ginagamitan pala lahat ng pera, kaya ibang klase, no? Pera-pera. Kaya pala nananahimik po. Ang karamihan po yata ng mga men in uniform ay tahimik din po sa issue ng mga ganitong klaseng pagpapatakbo ng gobyerno, lalong-lalo po sa korupsyon. Dahil po pala usong-uso po pala ang nasusuhulan at ang nasubibigyan po ng allowance at sweldo na walang kahirap-hirap. Ibang klase po, no? Ganyan po. Kaya po, bilib na bilib po tayo ngayon sa PCO, sa pangunguna po ni Secretary Dave Gomez, at lalong-lalo po sa USEC. Nakakabilib. Isang damukal po pala ang pera ninyo na hinahawakan dyan. Daang milyon. Mga kababayan, kayo lang po ang humahawak at nagwawaldas pala niyan. At wala pong pakinabang dyan ang taong bayan. Ano po ang pakinabang natin sa pera ng PCO? Mga kababayan, may pakinabang po ba dyan ang mahihirap? Ikumpara mo sa pondo na kinikitin nila ang Office of the Vice President na pag meron pong problema ang ating bansa, merong mga sakuna, ay nahandyan na mismo agad ang Office of the Vice President. Nagdadala na po ng mga truck na meron po mga binibigay po na tulong galing po sa tax, sa buwis natin. Samantalang yung buwis natin hinahawakan ng PCO, saan po napupunta? Mga kabayan, karamihan po yata ay napupunta panuhol, pansweldo, at yung kanilang mga luho nila umano. Diyan po yata nauubos para lang po pang suhol, pang luho, pang biyahe, at siyempre po yung sinasabi pong mga extraordinary. Mga kababayan, unbelievable kayo. Kaya pala hindi tumitigil umatake na umatake. Malaki pala ang bayaran, malaki pala ang pondo. Talagang hindi ka lulubay umatake. Kilaki-laki pala ng budget mo. Kilaki-laki pala ng budget ng PCO para lang maging attack dog ka. Kaya nga na real talk po sila ni Congressman Marcoleta. Ang pinakamabisa na talagang organic na susuportahan ka ng tao, ipakita mo yung ginawa mong trabaho. Ano ang nagawa mong trabaho sa binigay sa yung pondo na ikaw ay kumukuha ng napakalaking budget? Ano yon? Ano ang ipagmamalaki mo? Wala. Walang maipagmalaki, kaya po ang ikinuha ay isang damukal na attack dog, tagapagtanggol nila na binabayaran pala, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang PCO, napakahusay na PCO, mga tambay,
ang ating PCO. Napakahusay humawak ng pera. Pero galit na galit po sa opisina ng Vice President ang PCO sa pangunguna po ng kanilang USEC. Unbelievable! Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte. Ang ating pong dating Pangulong Duterte ay mabigyan po sana ng mahabang buhay at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis at mailayo po siya sa kasamaan mga tambay. At syempre ganoon din po ang ating Vice President na mailayo po sa kapahamakan at ang buong pamilya Duterte. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. Sa muli po mga tambay, maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye!